Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Green Lantern. Halina't simulan na natin. Bilyong taon na ang nakalipas, isang lahi ng mga immortal na nilalang ang natutong gamitin ang berdeng enerhiya ng lakas ng loob. Lumikha sila ng isang planeta na tinatawag na Oa, isang lugar kung saan maaari nilang bantayan ang buong universo. Hinati nila ang universo sa 3,600 na sektor at nagpadala ng isang makapangyarihang berdeng singsing sa bawat isa. Ang mga singsing na ito ay may sariling isip. Sila ang pumipili ng kanilang magsusuot, at pinaniniwala ang pinipili lamang nila ang taong tunay na walang takot. Ang 3,600 na mandirigmang napili ng mga singsing na ito ay bumuo ng isang makapangyarihang puwersa ng kapayapaan na kilala bilang Green Lantern Corps. Sa paglipas ng panahon, maraming banta ang kanilang hinarap, ngunit ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang mismong katauhan ng takot na si Parallax. Napakapanganib niya kaya isang dakilang Green Lantern lamang na si Abon Sur ang nagawang hulihin siya. Ikinulong si Parallax sa isang malayong sektor ng universo na matagal nang inabandona. Ngunit nagbago ang lahat ng dalhin tayo ng kwento sa ipinagbabawal na sektor na iyon kung saan isang sasakyang pangkalawakan na may sakay na 3 lantern ang biglang bumagsak. Nagpadala sila ng distress signal sa Oa, ngunit bago pa dumating ang tulong ay bumukas ang lupa sa ilalim nila at nahulog sila sa mismong kulungan kung saan nakakulong si Parallax. Sa sobrang takot, naging kahinaan nila ang kanilang damdamin. Kumain si Parallax sa kanilang takot, sinipsip ang kanilang enerhiya, at tuluyang nakalaya. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa Earth. Taong 1973. Makikita ang isang batang lalaki na si Hal Jordan na tumatakbo papunta sa isang airbase ng maaga sa umaga dahil ngayon ay susubukan ng kanyang ama na si Martin Jordan ang bagong fighter jet na Mark III. Dumating si Hal at excited na sinabi na gusto niyang panoorin ang test flight. Ngumiti ang kanyang ama, pinayagan siya, at ibinigay pa ang kanyang jacket habang sinasabing ingatan niya ito. Ilang sandali matapos iyon, lumipad si Martin. Sa una ay maayos ang lahat. Nagbigay pa siya ng thumbs up, ngunit biglang nagliyab ang makina ng eroplano at nawalan ito ng kontrol. Nataranta ang mga tao at nagsimulang tumakbo. Pinilit ni Martin na kontrolin ang eroplano at kahit paano ay naibaba niya ito ng ligtas. Tumakbo si Hal papunta sa kanya, ngunit biglang sumabog ang eroplano. Ang trahedyang iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Hal at mula noon ay nagpasya siyang maging piloto tulad ng kanyang ama. Sa kasalukuyang panahon, makikita muli si Abon Sur. Nalaman niya na sinira na ni Parallax ang 2 planeta, sinipsip ang lahat ng enerhiya ng buhay at lalo pang naging malakas. Biglang sinalakay ni Parallax ang kanyang sasakyan. Sinubukan ni Abon Sur na lumaban ngunit masyado nang malakas si Parallax. Malubha siyang nasugatan at napilitang tumakas. Bago siya tuluyang mawalan ng lakas, nakipag-ugnayan siya sa Oa at sinabi na papunta siya sa pinakamalapit na planeta, ang Earth, upang makahanap ang kanyang singsing ng bagong magsusuot. Samantala, si Hal Jordan ay ganap ng matanda at isa sa pinakamahusay na test pilot. Tulad ng kanyang ama, seryoso siya sa kanyang trabaho. Ngayon ay isang malaking araw dahil sinusubukan ng kanyang kumpanya na makakuha ng malaking kontrata mula sa gobyerno para sa mga bagong fighter jet na pinapagana ng artificial intelligence. Mga jet na hindi na kailangan ng piloto, at si Hal ang napiling sumubok sa mga ito. Ngunit hindi siya naniniwala sa ideyang iyon. Para sa kanya, walang makina ang makakatalo sa isip ng tao. Nagsimula ang test. Sa una ay minamaliit ni Hal ang AI jets, ngunit napaka-advanced ng mga ito. Sa bawat pagsubok niyang umatake ay madali siyang naiiwasan. Humanga ang mga opisyal ng kumpanya ngunit hindi pa tapos si Hal. Itinulak niya ang mga jet sa napakataas na altitude kung saan nagsimulang maapektuhan ang kanilang mga sistema. Isa-isa, nagsimulang pamalya ang 2 AI jets. Ngunit kasabay nito, nagsimula ring magkaproblema ang sariling eroplano ni Hal. Gayunpaman, nabawi niya ang kontrol at sinira ang 2 AI jets. Ngunit may napansin siya, isang larawan ng kanyang ama sa loob ng cockpit. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang pagbagsak at pagsabog ng eroplano. Nawalan siya ng focus at nawalan ng kontrol ang kanyang jet. Bago ito bumagsak, nakapag-eject siya at nakaligtas. Pagbalik niya, galit na galit ang lahat dahil sinira niya ang kanilang pinaka-advanced na jet at nawala ang kontrata. Handa na siyang tanggalin sa trabaho ngunit namagitan si Carol, ang kanyang kaibigang kababata. Gayunpaman sinabi nito kay Hal na suspendido siya hanggang matapos ang investigasyon.
Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umuwi si Hal dahil kaarawan ng kanyang pamangkin. Ngunit pagpasok pa lamang niya ay galit na ang kanyang mga kapatid dahil nakita na nila ang balita tungkol sa aksidente. Sinabi ni Jake na masyado siyang nahuhumaling sa pagiging katulad ng kanilang ama hanggang sa gusto na rin niyang mamatay tulad nito. Kalmadong sumagot si Hal na trabaho niya iyon. Upang maiwasan ang tensyon, lumapit siya sa batang si Jason, pinakalma ito at ibinigay ang kanyang regalo sa kaarawan. Ngunit sa parehong oras, may kakaibang nangyayari. Bumagsak sa Earth ang sasakyang pangkalawakan ni Avon Sur. Sa huling lakas niya sinabi niya sa kanyang singsing na maghanap ng taong karapat-dapat. Naglabas ang singsing ng berdeng enerhiya na naghahanap ng taong may matibay na kalooban. Natagpuan ng enerhiyang iyon si Hal Jordan. Pumasok ito sa kanya nang hindi niya namamalayan. Paglabas niya ng bahay, biglang lumitaw ang berdeng aura na bumuo ng isang proteksyon na bola at itinaas siya sa langit. Sa loob ng ilang segundo, dinala siya nito sa lugar ng pagbagsak. Nakita ni Hal ang nasirang sasakyan at agad na lumapit. Sa loob, naghihingalo na si Avon Sur. Inilabas siya ni Hal. Ipinakilala niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng Sektor 2814 at sinabi na pinili siya ng singsing. Sinabi niya kay Hal na kunin ang singsing, ilagay ito sa harap ng lantern at bigkasan ang panunumpa upang makuha ang kapangyarihan at maging tagapagtanggol ng mundong ito. Sinubukan ni Hal na iligtas siya ngunit huli na. Namatay si Avon Sur. Tinawagan ni Hal ang kanyang kaibigang si Thomas upang pumunta sa lugar. Nang makita ni Thomas ang alien na sasakyan ay labis siyang natakot. Ipinaliwanag ni Hal na patay na ang alien at ibinigay sa kanya ang singsing at lantern upang protektahan ang mundo. Bigla nilang narinig ang paparating na mga helicopter ng militar. Alam na ng gobyerno ang pagbagsak ng alien na sasakyan kaya agad silang umalis sa lugar. Samantala, kinuha ng militar ang katawan ni Avon Sur at dinala ang isang siyentistang si Hector Hammond upang suriin ito. Habang sinusuri niya ang sugat, may kakaibang nangyari. May maliit na piraso ng enerhiya ni Parallax sa katawan ni Avon Sur at lumipat ito kay Hector. Hindi pa niya ito napapansin ngunit may nagbago na sa loob niya. Pagkatapos ng ulat, ibinigay niya ito kay Amanda Waller. Samantala, umuwi si Hal kasama ang lantern. Isinuot niya ang singsing at sinubukang alalahanin ang sinabi ni Avon Sur. Paulit-ulit niyang sinubukan ngunit walang nangyari. Sa inis, sumigaw siya na pinili siya ng singsing kaya tulungan siya nitong tumulong sa iba. Biglang nagliwanag ang lantern at nagising ang kapangyarihan nito. Nagningning ng berde ang kanyang mga mata at sinimulan niyang bigkasan ang panunumpa. Damaloy sa kanya ang kapangyarihan at bigla siyang inilunsad papunta sa kalawakan patungo sa O dahil naramdaman ng Green Lantern Corps na may bagong napili. Dinala si Hal doon upang sanayin bilang Green Lantern. Habang iniskan ang kanyang katawan, nagkaroon siya ng suit at mask. Namangha siya nang makita ang sarili at doon siya nilapitan ng isa pang lantern na mukhang parang isda. Ipinakilala nito ang sarili bilang Tomar Ray, tagapagtanggol ng Sektor 2813, at sinabi na siya ang unang tao na napili ng singsing. Ipinakita niya kay Hal ang OA, isang mundong higit pa sa imahinasyon. Ipinaliwanag niya na mula pa noong simula ng panahon, pinuprotektahan ng Green Lantern Corps ang universo at isang malaking karangalan ang maging bahagi nito. Dumating sila sa isang malaking pagtitipon kung saan naroon ang lahat ng 3,600 Green Lantern. Doon lumabas ang pinuno nilang si Sinestro at sinabi na si Parallax ay isang seryosong banta at kailangan na itong sirain. Habang sinasanay ni Tomar Ray si Hal, ipinaliwanag niyang gamit ang lakas ng kalooban maaari siyang lumikha ng anumang naiisip. Sinubukan ito ni Hal at nagsimulang lumikha ng iba't ibang anyo ng enerhiya. Pagkatapos ay dumating si Kilowog upang sanayin siya sa pakikipaglaban at agad siyang inatake. Gumawa si Hal ng mga kalasag ngunit tinamaan pa rin siya at tumilapon. Pinalakas pa ni Kilowog ang pagsasanay hanggang sa gamitin ang lakas na parang gravity ng araw. Halos madurog si Hal sa lakas nito hanggang sa dumating si Sinestro. Sinabi nitong ayaw niya sa kahinaan at sinimulang labanan si Hal. Kahit anong gawin ni Hal ay patuloy siyang natatalo. Sinabi ni Sinestro na natatakot siya at ang takot ay nagpapahina sa kalooban. Sinabi rin niya na isang insulto ang pagsusuot niya ng singsing ni Avon Sur. Nasaktan si Hal sa mga salitang iyon at sinabi niyang hindi siya karapat-dapat sa singsing. Sinabi ni Tomar Ray na kung walang espesyal sa kanya ay hindi siya pipiliin ng singsing.
Ngunit naniwala si Hal na nagkamali ang singsing at umalis siya sa OWA upang bumalik sa Earth. Samantala, pinamunuan ni Sinestro ang isang grupo upang harapin si Parallax ngunit napakalakas na nito. Isa-isa silang natalo at bahagyang nakaligtas si Sinestro. Pagbalik niya sa Guardian sinabi niyang nakita niya kung paano ginagamit ni Parallax ang takot upang talunin kahit ang pinakamatapang na mandirigma. Sa wakas inamin ng Guardians ang katotohanan. Noong nakita nilang humihina ang kapangyarihan ng kalooban, nagkaroon ng pagtatalo sa kanila. Isa sa kanila ang nagpasya na gamitin ang dilaw na kapangyarihan ng takot. Sinubukan nilang pigilan siya ngunit tumanggi ito at pumasok sa ipinagbabawal na silid. Naniniwala siyang makokontrol niya ang takot ngunit sa halip nilamon siya nito at naging mismong kasamaan na nais niyang sirain. Matagal na panahon ang nakalipas, ipinaliwanag na ni Evansor na minsan na niyang naikulong si Parallax sa planetang Riot. Ngunit ngayon ay lalo itong lumakas dahil sa pagsipsip ng enerhiya ng mga nabubuhay na nilalang. Nais nitong maghayganti at sirain ang lahat. Sumagot si Sinestro, kailangan nating labanan ang takot gamit ang takot. Kailangan nating gumawa ng dilaw na singsing dahil takot lamang ang makakatalo sa takot. Sa pagkakataong ito ay pumayag ang mga Guardians. Samantala sa Earth, nagdiriwang ang Ferris Aircraft dahil nanalo sila ng malaking kontrata mula sa gobyerno. Para ipagdiwang ito, nagdaos sila ng malaking salusalo. Inimbitahan sina Hal, Carol, at Hector. Sa party, nakipag-usap si Hector kay Carol. Magkaibigan sila noong bata pa. Sinabi niya, hindi na ako. Ordinaryong tao ngayon. Isa ako sa team na nag-examine ng alien na iyon. Ngunit may ibang nakarinig nito, ang kanyang ama na si Senator Hammond. Lumapit ito, ipinatong ang kamay sa balikat ni Hector at sinabi ko sa inyo na panatilihin itong lihim, pero hindi ka nakikinig, hindi ba? Ang mga salitang iyon ay nagpagalit kay Hector. Habang paalis na ang senador sakay ng helicopter, ginamit ni Hector ang kanyang telekinetic na kapangyarihan at inatake ang rotor. Nawalan ng kontrol ang helicopter at nagsimulang bumagsak patungo sa mga tao. Nataranta ang lahat at nagtakbuhan. Ngunit biglang may lumitaw na berdeng liwanag sa langit. Si Hal bilang Green Lantern. Gumawa siya ng napakalaking energy construct na parang racetrack at ligtas na ginabayan ng bumabagsak na helicopter pababa, kaya nailigtas ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mundo na may tunay na superhero. Kinagabihan, muling nakita si Hector ngunit may mali na sa kanya. Ang piraso ng enerhiya ni Parallax sa loob niya ay nagsimulang kontrolin siya. Unti-unti nitong binabago ang kanyang isip at bamulong, ang Green Lantern ay banta. Patayin mo si Hal Jordan, at mula noon, naging kaaway ni Hal si Hector. Kinabukasan, tinawag ng senador si Hector pabalik sa laboratorio. Natuklasan na nila ang totoo. Nahawahan si Hector ng enerhiya ni Parallax. Sinubukan ng kanyang ama na pakalmayan siya at sinabi na matutulungan nila siya. Ngunit ayaw ni Hector na mawala ang kanyang kapangyarihan. Bigla niyang inatake ang sariling ama. Dumating ang mga doktor at napatahimik siya gamit ang gamot. Ngunit nang magising si Hector, nakatali na siya. Habang sinusuri siya ng mga siyentipiko, nagalit siya at ginamit ang telekinetic na kapangyarihan upang makalaya. Inatake niya ang lahat sa laboratorio. Iginapos pa niya ang sariling ama sa mesa dahil itinuturing na rin niya itong kalaban. Sinubukan siyang pigilan ng mga gwardya ngunit pinatay niya silang lahat. Dumating si Hal at agad siyang inatake ni Hector. Lumaban si Hal gamit ang mga construct ng kanyang singsing ngunit masyadong malakas si Hector. Hindi siya makasabay at bumagsak siyang sugatan. Lumapit si Hector at sinabi, wala nang makakapigil sa akin. At pagkatapos ay ginawa niya ang isang kakilakilabot na bagay. Sinunog niya ng buhay ang sariling ama. Sinubukan ni Hal na iligtas ang senador ngunit huli na ang lahat. Sa desperasyon, idinikit ni Hal ang kanyang singsing sa ulo ni Hector at biglang nakonekte siya kay Parallax. Nagsalita si Parallax at sinabi, suot mo ang singsing ni Evansor, ang nagkulong sa akin. Mamamatay ka, ngunit bago yun sisirain ko muna ang iyong mundo. Dahil sa pagsabog ng enerhiya ay napaatras si Hector at nagkaroon ng pagkakataon si Hal na makatakas. Samantala sa OWA, nagawa na ng mga Guardians ang dilaw na singsing na pinapagana ng takot. Sinabi ni Sinestro na kapag natutunan nila itong gamitin ay magsasanay sila ng mga bagong sundalo.
Ngunit sinabi rin niya na hindi na mailigtas ang Earth. Biglang dumating si Hal at sinabi, hindi ninyo dapat gamitin ang sandatang iyan. Kapag sumuko kayo sa takot, mawawala ang lahat ng pinaniniwalaan ninyo. Sumama kayo sa akin. Kaya nating talunin si Parallax gamit ang lakas ng kalooban. Nag-alinlangan ang mga Guardians ngunit sinabi nilang hindi nila maaaring isugal ang lahat sa pag-asa lamang. Sumagot si Hal, kung ganoon, huwag kayong magsugal ng anuman. Hayaan ninyo akong ipaglaban ang aking mundo at patutunayan ko na mas malakas ang kalooban kaysa takot. Pagkaraan ng sandali ay binigyan nila siya ng pagkakataon. Habang pabalik na si Hal sa Earth, nagsimulang kumislap ang kanyang singsing. Babala iyon na nasa panganib si Carol. Mabilis siyang pumunta sa Ferris aircraft. Doon ay nakita niya si Hector. Nakatali si Carol at hawak ni Hector ang isang syringe na may enerhiya ni Parallax. Sinabi ni Hector na matagal na niyang mahal si Carol ngunit hindi siya minahal nito dahil si Hal ang mahal nito. Kaya gagawin niyang katulad niya si Carol. Bago pa niya maitulak ang karayom, pinigilan siya ni Hal. Pagkatapos ay ginawa ni Hal ang isang hindi inaasahang bagay. Tinanggal niya ang kanyang singsing at sinabi, huwag mo siyang gawing katulad mo. Sa halip ay maging katulad mo ako. Kunin mo ang singsing at hayaan si Carol ang magpasya. Kinuha ni Hector ang singsing at naramdaman niyang napakalakas niya. Ngunit biglang bumalik sa kanya ang enerhiya at siya ang tinamaan. Sinabi ni Hal, nagsinungaling din siya. Gumagana lamang ang singsing sa taong pinili nito. Bumagsak si Hector habang nahulog si Carol ngunit nasalo siya ni Hal. Pagkatapos ay biglang naging tahimik ang lahat dahil may napakalaking nilalang na dumating. Dumating na si Parallax. Sinubukan ni Hal na kunin muli ang kanyang singsing ngunit napansin siya ni Parallax at sinimulang sipsipin ang kanyang enerhiya. Halos wala nang magawa si Hal hanggang sa umatake si Carol gamit ang isang fighter jet at naligtas siya. Nailigtas ni Hal si Carol ngunit nagsimulang kumalat si Parallax sa buong lungsod. Sinabi ni Carol kay Hal na hindi niya ito kayang pigilan at mamamatay siya. Ngunit sumagot si Hal na pinili siya ng singsing sa isang dahilan at kailangan niyang protektahan ang kanyang mundo. Muling umatake si Parallax at nagsimulang sumipsip ng buhay ng mga tao. Bumalik si Hal at lumaban gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit tila walang epekto. Sinubukan ni Parallax na takutin siya ngunit hindi na nakinig si Hal. Inalala niya ang panata ng Green Lantern at lalong lumakas ang kanyang kalooban. Sa huling pagkakataon ay hinayla niya si Parallax papunta sa kalawakan. Doon ay nakita niya ang araw at naalala ang sinabi ni Kilowog na mas malakas ang hatik ng araw sa mas malalaking bagay. Gumawa si Hal ng plano. Tumayo siya sa harap ng araw. Nang sumugod si Parallax, bigla siyang umiwas at itinulak si Parallax papasok sa araw. Nilamon ng apoy si Parallax at tuluyang nawasak. Ngunit si Hal ay malubhang nasugatan at halos mahayla rin papasok sa araw. Sa huling sandali ay dumating si Sinestro at iniligtas siya. Pagkaraan nito ay pinarangalan si Hal. Sinabi ni Sinestro sa lahat na ang tagumpay ni Hal Jordan laban kay Parallax ay palaging maaalala at ipinakita nito kung bakit sila pinili upang protektahan ang universo. Nagdiwang ang lahat. Ngunit sa huling eksena, nag-iisa si Sinestro at nakatitig sa isang makapangyarihang bagay, ang dilaw na singsing. Dahan-dahan niya itong sinuot at nagsimulang magliwanag ng dilaw ang kanyang mga mata.